Blessed day, everyone. Today is a great day for us to celebrate the goodness of our God. So it is a very wonderful opportunity for me to share the wonderful things in the gospel, in the Bible. So before I'm going to start, I just want to render a prayer. Hallelujah. Not by might nor by power, but by thy Spirit, in the mighty name of our Lord Jesus, who is truly the Christ, the Son of the living God. Lord, it's all about you today to share to you the important things in the Bible because we are so blessed, O Lord God, to have you, na nagkaroon kami, Panginoon, ng relasyon sa inyo, O Diyos, at pinili mo kami. At sa araw na ito, hayaan mo, Panginoon, na ang bawat salita na mumutawi sa aking mga bibig ay nagmumula po sa inyo, Panginoon. Ang makalangit na karunungan, puspusin mo ako ng iyong banal na espiritu at ang mga salita mo na siya pong maihayag sa araw na ito at maitaas ang iyong pangalan dahil ikaw ang Diyos na makapangyarihan, the creator of all things, the creator of the universe. Ikaw po ang nag-create ng aming buhay, Panginoon, kaya ang buhay na ito ay para lamang sa inyo. I-bless mo ang lahat ng mga manunood sa araw na ito, whatever circumstances na kanilang pinagdadaanan, Panginoon, hayaan mo na madama nila na sila po ay pinili mo, sila po ay mga taong pinagpapala mo, Panginoon. Kaya napakadakila po ng paglikha mo sa amin. Sa lamang ang kapurihan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, ang anak ng Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. So today, we're gonna talk about the man, the blessed being. Alam po natin na kapag pinag-usapan po natin that we are blessed being, ikaw ay pinagpala sa anumang aspeto ng buhay, ikaw ay nakakaranas, nakaka-experience na kung saan mayroon kang seguridad sa iyong buhay kapag ikaw ay pinagpapala. That is why itong the man, the blessed being, tingnan po natin kung paano po ba pinagpapala ng Panginoon ang tao. So not only the material things na makikita po natin, treasures in earth, hindi lang po yan, kundi titingnan po natin the man, the blessed being. So para maunawaan natin ang ating sitwasyon sa paglikha ng Diyos, dapat natin makita kung paano nilikha ng Diyos ang tao, na ang tao ay kailangan ang Kristo. So pinadala niya ang Mesaya para para iligtas ang sangkatauhan. Dahil ang sangkatauhan ay dumadaan po, may malalang problema, isang seryosong problema ang pinagdadaanan po ng tao. So ang hinaharap po ng sangkatauhan, at para maunawaan ito, kailangan ng tao balikan kung ano siya at sino siya na nilikha ng Diyos. So, ang tao na pinagpala. So, saan po pinagpala? Saan po siya pinagpapala? Una, man created in the likeness and image of God. So, pag sabi natin created in the likeness and the image of God, ang lumikha ng mundo. Amazing! Nakaka-surprise! No, nakaka-surprise na ang tao na nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Amen? Imagine nyo na ang tao na kung saan ang Diyos na lumikha ng sanlibutan ay nagsasabing tayo'y kawangis niya. Amen? Hallelujah! That is the one of the greatest blessing that we have, na mayroon tayong mga tao na tayo ay nilikhang kawangis ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah! Tingnan mo ngayong katabi mo kung kawangis nga ba ng ating Panginoon. Hallelujah! Kaya anong sabi po? Makikita po natin yan at hindi lang po natin sinasabi, kundi sa pamagitan po ng mga salita ng Diyos na nagsasabi sa Genesis chapter 1 verse 26 and 27, sabi niya, then God said, mismo ang Diyos ang nagsabi, let us make man in our image. Saan daw? Ano daw sabi niya? In our image, in our likeness. At let them roll over the fish of the sea and the birds of the air, over the livestock, over all the earth, and over all the creatures that move along the ground. So God created man in His own image, in the image of God, He created him, male and
female. Okay, hallelujah. Makikita po natin maraming taon na ang nakalipas at napakadami nang nag-aaral kung ano ang image o wangis ng Diyos at hindi natin ito kayang ipaliwanag ang lahat ng yon. Amen? So, sabi niya, ang dapat nating maunawaan, ano nga ba ang kahulugan, nilikha, kawangis ng Diyos? Ano po ba ang ibig sabihin niyan? Napakalalim po na salita yan na hindi natin kayang sukatin, hindi natin kayang maipaliwanag. Dahil mismo ang Diyos, siya mismo nagmumula sa kanyang mga labi na tayo ay pinagpalang kawangis ng ating Panginoon. Kung titingnan po natin sa John chapter 4 verse 24 na God is spirit and worshiper must worship Him in spirit and in truth. Meaning to say, God is spirit and man also have a spirit, have soul, have body. Meron tayong katawan na nilikha ng Panginoon. Imagine mo ang pagkalikha ng tao. Hindi po ito, 'di ba, ang pinaka-original na paglikha ng tao. Imagine mo kapatid, we are from the dash. Galing po tayo sa alikabok na ang alikabok ay walang pakinabang. Subalit ito po dito po kinuha ng Panginoon at pinorma ng Diyos ang isang alikabok na yan upang magiging tao. And then nung kanya pong paglikha ang isang nilalang, kapatid, na nakita niya na wala pong buhay, saan po nanggagaling ang buhay ng isang nilalang na ito? Hinipan po ng Panginoon. He breathed into his nostril the breath of life. Kaya we are so blessed being na kung saan tayo po ay binigyan ng Panginoon na hininga na nagmumula sa Kanya. Okay? Ano pa yung makikita natin? That man created in the image of God, man the blessed being. Sa Genesis chapter 5 verse 3, sabi niya, when Adam had lived 130 years, he had a son in his own likeness, in his own image, and he named him Seth. So tingnan niyo po si Adam, nung nagkaroon siya ng anak na si Seth, saan po nagkamukha si Seth? Sa kanyang ama na si Adam. So tayo nilikha ng Panginoon, mismo nanggaling sa Kanya. Kaya saan po tayo kamukha? Kamukha po tayo ng Diyos. Kamukha ng Diyos. Hindi po kung titingnan natin, hindi po itong physical na nakikita ninyo. Kasi kung kamukha lahat tayo ng Diyos, makikita natin kung i-elaborate natin, i-emphasize natin ito sa pamamagitan ng physical na pagtingin, siguro pare-pareho ng mukha ang tao, but it's not like that. Amen? So malalim po nating maunawaan na ang ibig sabihin dito kapatid, we have a spirit, we have a soul. So ito po yung nilagay ng Panginoon. Siya po ang naglalang sa tao. That's why we are created in His own image. That's why you are blessed being. So ibig sabihin kapatid, you are the son of God. We are the daughters of God. So nilalang po tayo ng Panginoon, isang anak ng Diyos. Kasi nagmumula po tayo sa Kanya. Ang hininga, naggaling ito sa Diyos. That is why, galing ka sa Panginoon and you are the Son of God. And secondly, makikita natin sa Psalms 8 verse 4 and 8, sabi niya, what is man that you are mindful of him? So sino po ba tayo nalilikha ng Panginoon na talagang nakialam ang Diyos sa atin? So ang sabi niya, and then, that you care, and the Son of Man, that you care for him, you made him a little lower than heavenly beings and crowned him with glory and honor. You made him ruler over the works of your hands. You put everything under his feet, all flocks and herds, and the beasts of the field, the birds of the air, and the fish of the sea, all that swim the paths of the seas. So kung makikita po natin dito kapatid, alam niyo po na ang pagkasulat ni David, ang description niya sa tao ay tunay at tiyak na sabi dito, sino nga ba ang tao na gayon ang pag-iisip ng Diyos sa atin? Sino ba ang tao na ang Diyos ganon niya inalagaan, nilikha niya ang tao na mas mababa na kaunti lang kaunti, no? At pinuspos ng dangal at luwalhati, at ang mga salitang ito ay applicable lamang sa mga hari.
So sa panahon ng Roma, makikita po natin na 'di ba marami pong mga friends, and then ang ginagawa nila, gumagawa po sila sa iba't ibang bahagi ng mga lugar, gumawa sila ng mga estatwa na talagang kawangis na kawangis nila, kapareho talaga nila, and then kapag nakikita nila, nauunawaan na nakikita na identify na sila po 'yan. So kung makita po natin dito kapatid sa panahon na ito na kung saan ang sabi ni David, kaya tiyak na ang pagkasabi niya dito na kung saan mababa lang tayo sa kanya na nilikha niya. And then sabi niya dito na we are crowned, no? Binigyan niya, crown him with glory and honor. So sino po ba ito? Sino po bang nilalagyan ng korona? Sino po ba yung talagang itinataas? Sino po ba yung kaaya-aya? Di po ba yung mga hari, sila po yung nilagay, sila po yung may mga posisyon, sila po yung nagko-command. Di ba yung mga hari, yung authority na mayroon sa kanila? So ganun ang pagkahalintulad, ganun ang pagka-emphasize dito sa mensahe na ito, na kung saan ang tao nilalang kawangis ng Diyos, and we are kingly being. Tandaan niyo po yan, na ang tao, ganito po siya pinagpapala ng Panginoon. Isa pong hari, isa pong anak ng Diyos. Ganito po ang original natin sa ating Panginoon, sa harap ng Panginoon. We are special. Ang lumikha ng langit at lupa, siya po ang nagsabi that you are created in the image and likeness of God. Kaya hindi po pwedeng maliitin natin ang sinasabi ng Diyos. Kaya kung titingnan po natin ngayon, ang nangyayari po sa atin, hindi po natin yan, hindi natin na nagagamit, hindi natin natatanggap bilang isang hari, bilang isang anak ng Diyos. Because we are blinded by Satan. Amen? Na-blind po tayo ni Satan, ang ating kaisipan. That's why according 2 Corinthians chapter 4 verse 4, sabi niya doon, the God of this age, the small g, referring to Satan, is blinded our minds para hindi po natin makita ang liwanag ng imahe. Yung ibanghilyo na ito na kailangan po natin mapakinggan upang maibalik tayo doon sa original na plano ng Panginoon. Actually, ang nakakaranis po nito kapatid, walang iba kundi si Adan at si Eva. You know, sa panahon ni Adan at ni Eva, doon sila sa Garden of Eden, no sickness, no disease, no poverty, no death, no, walang kahirapan, walang pasakit, walang mga problema. They're enjoy perfectly with the Lord. Nakakausap nila ang Diyos. Ganun ang tao, kapatid. We are so blessed that God mindful of us. He care for us. Kaya dapat nating mabuksan ito, kailangan natin makita ito upang manumbalik ka doon sa original na plano ng ating Panginoon. Imagine niyo po, titingnan niyo po, kahit dito lang sa mundo na ito, sino po ba yung may-ari ng SM? Si Henry C. Si Henry C, like example, mayroon siyang anak na 6, at yung mga anak niya, kapag namatay si Henry C, lahat ng mga mana na nandoon sa kay Henry C, di ba? May mga mana, yung mga anak niya, lahat ng yan para sa mga anak niya. At nung namatay siya, at kunwari, yung mga anak niya, umalis na sa kanyang poder, pumunta na kung saan-saan. And then, nabalitaan nila ng kanilang ama ay namatay na. And then, nung nakita nila ng mga mana na yun ay napunta na sa iba, ano pong gagawin nila? Di po ba? Balikan nila at talagang suriin kung saan po napunta ang mga kayamanan na yun na dapat nasa kanila. Kaya pinaglalaban talaga nila yung kayamanan na yan dahil para sa kanila yan, yung ama nila ang may-ari na yan. Hindi sila papayag na mapunta po yan sa iba. Ganon din po ang ating Panginoon, tayo mismo, tayo na created in the likeness and the image of God, gusto natin na hindi tayo papayag na kukunin ni Satanas yung mga ibinigay ng Panginoon na authority sa atin to rule, no? Na kailangan nating kunin yun, yung authority na yun. So sa paanong paraan? Dapat natin makita malinaw na tayo po ay pinagpala ng Diyos at bubuksan natin, titingnan po natin, suriin natin kung ano po ba yung kalagayan natin ngayon. Ano po bang nangyari sa atin? Ano po bang nangyari sa tao? So balikan po natin. Amen? So that is why we are so blessed being because God made us a lower, no? Sabi niya dito, maliit lang
ng konti. So, kasi tayo na mga nilikha ng Panginoon, nakawangis ng Diyos. Tayo po yung tagapagmana. Nandyan po sa atin lahat, ibinigay po ng Panginoon. You made us a little lower than the heavenly beings and crown Him with glory and honor. And next, Christ. Amen? So, we are likeness of Christ. So, si Christ na kung saan, ang sabi ng Colossians 1:15, He is the image of the invisible God, the firstborn, born over all creation. So, the firstborn, di ba? Kung makikita po natin na mayroong first Adam and then the second is Jesus Christ. So, kahit na nagkasala itong si Adan na kung saan sa isang tao, lahat po ay nagkasala. Kumbaga, na-infect po tayo lahat sa pamamagitan po ni Adan. So, balit sa pamamagitan po ng kanyang bugtong na anak na si Jesus, ang Misaya, ang lahat po ay binigyan ng Panginoon upang magiging banal sa harapan ng Diyos. So, kung titingnan po natin, He is the image of the invisible God. Ang Diyos na kung saan hindi man natin nakikita, subalit nadadama natin, nararamdaman natin na ang Diyos natin ay buhay at siya po ang lumikha ng langit at lupa. Kaya tayo po ay kawangis ni Kristo. So, naniniwala po ba tayo na tayo po ay kawangis na niya? Dahil sa pamagitan niya, tayo po ay binigyan niya ng kalutasan. He resolved our problem of sin, Satan, and being separated from God. That is why we are blessed being. Dahil noon pa man na kung saan mayroon ng sitwasyon, mayroon ng hindi pagsunod sa covenant, but still, the love of God is continue. You know? Ang kanyang pagmamahal ay hindi po naputol, nagpatuloy at sobra tayo minahal ng Panginoon. Sobra. Hindi po natin kayang mabayaran ang pagmamahal ng Diyos na dapat tayo ay napahamak, subalit nagkaroon po tayo ng buhay sa pangalan niya. Kaya we are so blessed. Pinagpapala kapatid. Sabi niya mismo sa kanyang mga salita, God blessed them. Sa Genesis 1:28, God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it, roll over the face of the sea. So lahat po yan ibinigay ng Panginoon. You are blessed. Binless ka na ng Panginoon sa umpisa pa lang. Hindi pa nagkasala ang tao. Nagbigay na siya ng mga salita na pagpapalain niya, maging fruitful, increase in number ang tao. Napunuin niya ang sanlibutan ng kawangis ng Diyos. Nagdoon na ang kanyang plano, nagdoon na ang original na plano, na forma na ang plano ng Panginoon, hindi pa nagkasala ang tao. So, sino ba tayo pagpapalain ng ganito ng Panginoon? Hallelujah! Napakasarap, damhin na tayo. Sino ba tayo sa harapan ng Panginoon? Diba? Pero binigyan niya tayo ng karapatan, ibinigay niya at pinagpala niya tayo. Hindi lang po tayo nilalang ng Panginoon na ganun lang, kasimple lang. Pero tayo po ay nilalang ng Diyos na mayroon pong talagang napakagandang mangyayari. Kaya sabi niya, the man that was received the blessing, so living being, doon sa Genesis chapter 2, kung makikita po natin yan, kung papaano po ng Panginoon pinagpapala ang tao. Nagdoon lahat. Makikita po natin na ang tao ay pinagpala ng Diyos, ang kanyang pamilya, ang lahat sa kanya. Ibinigay ng Panginoon, ibinigay ng Diyos, created in the likeness and the image of God. Anak ka ng Diyos, no? Isa kang hari na mag-rule, isa kang hari na kung saan ibinigyan ng Panginoon yung identity mo na kay Kristo. Hallelujah, niligtas ang seryosong problema ng kasalanan kay Satanas at hiwalay sa Diyos. Binigyan ka niya ng covenant, binigyan ka niya ng buhay, spiritual being, a living being. Yang lahat na nasa sayo na. Ibinigay niya na ang kabuhan. May kulang pa ba doon? Hallelujah. May kulang pa ba? Ito ang na-experience ni Adan at ni Eva, kapatid, na kung saan nandoon sila sa garden, na kung saan na-receive nila ang tunay na pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah! Maging sa atin man ngayon, kasi hindi po naputol ang pangako ng Panginoon. Ang pangako ng Panginoon ay totoo. Kaya ibinigay pa ng Panginoon dito yung covenant, yung kasunduan,
na mayroon kasunduan ang Diyos sa tao. Sino nga ba tayo bibigyan ng Panginoon ng kasunduan? Ang kasunduan ay isang pagpapala. Dahil kayo ng Diyos ang mag-uusap, kayo ng Diyos ang magko-communicate, kayo lang ang Diyos. Hindi naman pwede ang Panginoon, ang Diyos na makikipag-covenant sa mga animals. Yung mga animals, hindi po sila kawangis ng Diyos. Pero ang tao, kawangis ng Panginoon. Kaya doon niya inilagay ang kanyang covenant sa tao. So, ang covenant na ito, na sinasabi doon na madaling sundin. Amen? So, yung covenant na ito, yung word na sinabi ng Diyos sa kanila. Pero ano pong nangyari, kapatid, sa pagpapalang yun na ibinigay ng Panginoon, the greatest blessing na na-experience ng mga sa sinaunang mga nilalang ng Panginoon? Hindi po nila nabigyan ng halaga ang sinabi ng ating Panginoong Diyos. Kaya anong nangyari? When they disobey the covenant, and when the covenant is broken, everything was lost. Nawala po lahat yan. Kaya dyan natin maunawaan, a problem of course, na dyan pa lang sa simula, nawala. Mankind lost its life. Nawala na ang buhay na ibinigay ng Panginoon. Kaya na Ephesians chapter 2 verse 1, as for you were dead in your transgression and sins. Ito na yung estado ng buhay ng tao. The children of God become the children of the devil. In John chapter 8 verse 44, and then the kingly being becomes a slave. Yeah? Tingnan nyo po yan kung gaano katindi ang nawala sa atin. Talagang binulag ng sanlibutan ang lahat ng yan. Ninakaw ng kalaban. So, a kingly being become a slave. No? So, Galatians 4 verse 8, formerly, when you did not know God, you were slave to those who by nature are not God's. Hallelujah. So, at dito pa, because of sin, we are fall short of the glory of God. Romans 3:23. So, that is the state of mankind. Yan na po yung estado ng buhay ng tao na hiwalay sa Diyos, kapatid. So, ang estado ng buhay ng tao na hiwalay sa Diyos, makikita po natin because man separated from God, yung estado niya nagiging alipin na ng kalaban. Kaya siya po ay talagang, sabi nga doon, the heart is deceitful. Talagang ang puso talaga ay deceitful. Nagkakaroon na ng malaking problema. That's why the very essence of the problem, the very essence of the problem of mankind, because of Satan, sin, and being separated from God. Because of Satan, we sin, and because of sin, we are separated from God. Hallelujah. Kaya yung lahat ng ito ay pinapakita po sa atin ang esensyal na problema na ito upang maunawaan natin sa simula that we are so blessed. We are blessed being, the man blessed being. So makikita po natin ang kahalagahan kapag nakita natin ito na pala ang sitwasyon natin ngayon. Kaya ito nararanasan natin, problema, sakit, kamatayan, kawalan, lahat ng ito na nakikita natin, mga kalamidad, lahat ng yan, no, na mayroon sa mundong ito, that is the result, the consequences of the fundamental problem na mayroon tayo. That is why man must live with God. Kailangan natin mabuhay kasama ang Diyos. Kasi kung hiwalay tayo sa Diyos, kapatid, ang tao patay. Amen? So, kung makikita natin na ang isda, kapag tanggalin mo sa tubig, hindi siya magtatagal, mamamatay siya. Ang puno, kapag tanggalin natin sa lupa, mamamatay ang puno. Ang tao, kapag hiwalay sa Diyos, patay po ang tao. Buhay man siya, kumakain siya, naglalakad siya, subalit spiritually dead po ang tao kapag walang relasyon sa Panginoon. That is why we need to know, we need to go back to the original plan na ibinigay ng Panginoon. Makita po natin ang gospel. Makita po natin si Jesus na siya pong nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. He came to resolve our Satan's problem, sin problem, and separation. Hindi lang po siya pumunta dito para ipakita niya yung miracle, sign, and wonders na yan. Subalit narito po siya upang ikaw mismo lutasin ang iyong suliranin. Amen?
Kaya ganun po ang ginawa ng Panginoon. Ang ating Panginoon sa kanyang pagpunta, this is the very serious matter para sa kanya. Hindi po siya pumunta dito. Hindi po ito biro. Totoo po ito, kapatid. Kaya kung ikaw sa mga oras na ito, hindi ka pa sigurado sa iyong kaligtasan, hindi mo pa nadama, hindi mo pa nakita kung paano ka nilikha at pinili ng Panginoon, manalangin ka. Pwede kang lumapit sa Kanya. Sabihin mo sa Kanya, Panginoon, kailangan kita. Panginoon, gusto kong maunawaan kung paano mo ako nilalang. Gusto kong manumbalik sa iyo. Gusto kong ibigay ang buhay ko sa iyo. Isuko ang lahat sa iyo, Panginoon. At ako po'y narito, nagsisisi sa mga pagkakamali, sa mga kasalanan na nainhirit ko, mga malalaking problema na hinaharap ko, sin and separation. At sa oras na ito, ibibigay ko ang buhay ko sa inyo. Bibigyan mo ako, Panginoon, ng bagong espiritu, bagong puso, bagong pag-iisip, upang ako po'y mabuhay na kasama ang espiritu ng ating Panginoong Hesukristo. Salamat po muli sa lahat po ng nakikinig po sa mensahe ng Panginoon. Pagpalain po tayo at patuloy po tayo na maglingkod, patuloy po natin kilalanin ang ating Panginoong Hesus na siya pong Mesaya. Nag-alay ng buhay at nag-resolve ng sitwasyon natin, sin and separated from God. God bless everyone. Maranatha.